Isang magandang umaga sa inyo mga kapatid. Narito po ako para ibahagi sa inyo yung araw-araw na gawain ng isang antingero o nag-aaral ng lihim na karunungan. Sa amin po, sa atin na nag-aaral ng lihim na karunungan, mga antingero, agimatero, bertudes, normal na po yung pagkagising sa umaga magdebosyon. Yung mong sakto po, pag mulat pa lang ng mata mo, magpapasalamat kay Yahweh. Salamat sa panibagong buhay, sa bagong umaga na pinagkaloob, kalakasan, pagpapala, at biyaya na ibibigay niya sa buong maghapon. Meron na rin yung proteksyon na ipagkakalob niya sa iyo at sa buong pamilya mo. Bilang ama o haligi ng tahanan na nag-aaral ng lihim na karunungan, pananagutan ko po o obligasyon ko bilang padre di pamilya na sa loob ng aking masasakop na tahanan, ang bawat miyembro ko nasa poder ko naman. Kumbaga, ako ang gagawa ng paraan para naman sila maingatan. So, likewise sa lahat naman po ng pamilya, sa mga magulang, tatay. Bilang tatay, kailangan natin tayo maging, sabi nga, haligi, matibay dapat po tayo. Dahil tayo ang pundasyon. Kapag tayo ang bumigay, kawawa naman po yung mga umaasa sa atin. So, yun po. Sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, na pinagkaloob niya, pagkagising nga po mag-worship, magpasalamat, give thanks tayo kay God. Then yun po yung gagawin mo na yung pagpopoder. So araw-araw po yan, poder. Then yung debosyon. So may mga bertudes, agimatero, antingero na nagdedebosyon ng mahigit sa isa na mga aral na yung 49 days na dinedebosyon nila yung, sabi natin, yung aral na yun. Katulad ko, ang dinedebosyonan ko po yung 7 Archangels, 7 Archangel God. So yun, yung may aral ako nun everyday, inaano ko siya para po makargahan. So ganun pong gawain ng sa akin po, kasi hindi lang po ako 7 Archangel, may iba pa po akong dinedebosyonan. Sa pagpapatuloy po ng ating pagtalakay ukol sa pagpopoder, nga po, nabanggit ko kanina, araw-araw po na ginagawa yan. Normal na po yan sa mga antingero na magpoder, lalo na doon sa mga nag-aaral ng lihim na karunungan. Normal na po yun. Kumbaga, yun po yung isa sa mga almusal spiritual ng isang antingero. So sa pagpopoder, meron tayong kinakailangan mga nakasulat. Kailangan natin mga notebook, libreta. Depende po yan sa inyong mga bagay na gusto ninyong paglagyan ng inyong mga aral na nakuha. So may share ko lang po pala, ako po nag-aral nitong bagay na to dahil sa, sabi ko nga, kung naniniwala kayo sa mga gabay, guardian angel, siya na mismo po ang nagsabi na dapat ako mag-aral ng bagay na to para maingatan ko ang aking sarili, ganoon din ang aking bawat miyembro ng aking pamilya. So umpisan ko na po yung pagpopoder. Sa pagpopoder nga po pala, kailangan manalangin kahit tigta 3 ama namin, 3 abaginoo, 3 sumasampalataya. Nasa sa inyo po yun. Kung gusto nyo lang ng tig-iisa, pwede na po yun. At pagkatapos po nun, panalangin kayo, huwag nyo pong kakalimutan na sabi nga manalangin ng paghihingi ng kapatawaran sa ating Diyos na lumikha gamit ang pangalan ni Kristo Jesus. Pagkatapos po nun, nagawa na ninyo yun,
banggitin din po ninyo yung panalangin ng paglilinis sa sarili. So, para po talagang kumbaga karapat dapat ka na humarap o magpaabot ng iyong mga karaingan, kahilingan, mga ninanais mo sa ating Amang Lumikha. Nang sa ganito, makikita niya na tayo lubos na nagsisisi sa mga nagawa natin pagkakamali. Kalulugdan po niya tayo. Yung mga kahilingan po natin, hindi ko naman po sinasabing lahat diringgin. Kahit po paano pag nakita niya tayo malinis at tunay na nagsisi, maaaring niya tayong pagkalooban ng pagpabor o pagpayag sa mga bagay na ating inibili. So yun nga po, umpisa na po natin ang pananalangin. Sa pagpapatuloy po ng ating pagpapoder, panalangin po tayo ng Ama namin. Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo, at sa aming kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami ipahintulot sa tukso at iadyahan kami sa lahat ng masama. Kabagi ng Maria, pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpahal sa laban ng lahat at pinagpala naman ang mga natin sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, inuwanan kami ng kasalanan, ngayon kung kami namamatay. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, ang may gawa ng langit. Sumasampalataya naman ako kay Jesus Cristo, isang anak ng Diyos, ang naman natin lahat. Nakatawang tao siya, nilalang ng Diyos Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria Virgen, nagpakasakit at sa Pilato. Pinako sa krus, namatay at inulubog. Nanaog sa kamaroroon ng mga limao. Pang-ikatlong araw ay nabuhay na nagmuli. Umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa mga nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ako'y nagkasala laban sa iyong kabutihang walang hanggan. Ako po'y nagsisisi ng buong puso at nagtitika na di na muling magkakasala sa tulong ng iyong mahal na Diyos. Amen. Panalangin ng paglilinis sa sarili o Anima Christi. Spiritong Banal na Kristo, Spiritong Banal na Kristo, pagpalain niyo po ako. Katawan ni Kristo, iligtas mo ko. Tubig mula sa iyo, Kristo, hugasan niyo po ako. Pasyon ni Kristo, bigyan niyo po ako ng lakas. Tingnan niyo po ako, Jesus. Itago niyo po ako sa iyong sugat, para naway di ako mawala sa iyong piling. Mula sa kasamaang nagbabanta sa akin, ipagtanggol niyo po ako. At kung oras na ng aking kamatayan, iaya niyo po ako sa inyo, para purihin ka, kasama ng mga santo habang buhay. Amen. Yung dasal po ng pagpupuder, sa isip nyo na lang po gagawin. Hindi na po kailangan na banggitin. So ito na po yan. Dasal ng pagpupuder. Muli sa ating pagpupuder, narito yung pagpupuder na dadasal mo. Credo Pater Matam et Filio, Macam et Spiritus Sancto, Mitam Credo de la Santísima Trinidad, Mitam muy poderosos, Sumitam sumakam sumitum Rey, de los Reyes, la Morroc Milam, Mibat Mirara, Jesus Virgen Maria, Iso Benedictus, Crucis o Dios Sumikam Imatam Imaguis, desde Elisum Creram Calvarium Apocalipsis, Hoces es Enim Corpus Meum, et Incarnatus es de Spiritus Sancto, Natus ex Maria Virgine, et homo pactus est et crucifixus, Sancta Maria Renciana, Santa Estolano, Sancto Adamo, Santo Mitam, Sancta Salamitam, Sancta Icam, Sancta de Mataliote, Sancta de Melorus, Adveni Dissimul Luctus, Sancto Mitam, Serang Balambang, Galtilam,
Mujer Angelicam Singkatam Obalam Tantam Sancto Magob Sancto Magob Sancto Marob Sancto Yubob Sancto Lib Sancto Baclorum Jesus 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 Sancto 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 Balcorum ang human lumaradlaw. Ang gabi po ay Sancto Baclorum Sancto Baclorum Sancto Baclorum sa Tura Repotent Opera Rocas. So meron pa po akong i-share sa inyo, ibabahagi bukod dito sa pagpupuder. Sisingit ko na rin po para magkaroon tayo ng kaalaman. Kung yung kahapon po ibinahagi ko yung 10 signs of spiritual attack, 10 mga senyales na kayo kinukulang, inaatake spiritually. Ang ibabahagi ko naman po ngayon ay yung tinatawag nilang 11 sign naman po na kung ikaw bilang baguhan sa pag-aaral ng LMK, o sabihin natin mga nakaka-1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan ka na nag-aaral ng lihim na karunungan, ito po yung 11 sign na mararamdaman mo sa sarili mo na nagkakaroon ka ng tinatawag nilang spiritual awakening. So ano po ba yung spiritual awakening? May mga sintomas din po siya o signs ang iyong kamalayan sa spiritual ay unti-unti nang nabubuhay. So ito po yung unang bahagi. Number 1, major setback in your life. So hindi naman po lahat kasi na nag-aaral ng lihim na karunungan o lumalapit sa Panginoon puro goods ang darating sa buhay mo. Diyan po yung panahon na susubukin ka. Sabi ko nga po, ang ginto pinaghihirapan po yung kunin sa lupa. Para mapaganda, kailangan padaanin sa apoy para makuha ang pinaka the best na kanyang hugis. So kinumpara ko po tayo sa ginto. So di ba, napaka-precious po ng ginto. Ganoon din po tayo ng mga ng kanan na sumusunod sa mga katuruan at kautusan at kalooban ng Panginoon. So hindi porke nag-aaral tayo ng kanan o ng mga bagay na ukol sa Diyos, hindi na tayo paradaanin sa pagsubok. So ito po yun. Kapag buhay na yung spiritual awakening mo, ang number 1 po dyan, magkakaroon ka ng major setback in your life. So ang pagsubok po pwedeng sa pagkakasakit. Ayan. Pwede kang bigyan ng karamdaman. So tandaan po ninyo, God works in mysterious way. Hindi porke binigyan ka ng sakit yun na yun. May mga dahilan po ang Panginoon, hindi na po natin alam. Sabi nga hindi natin arok ang kaisipan ng ating Diyos. Pangalawa, yung illness, di ba? Una, danggit ko. Tapos relationship, yung mga relasyon mo, hindi na din, alam mo, asawa mo, mga pamilya mo, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, nagkakaroon kayo ng parang problema. So tandaan ninyo, hindi lang puro goods, hindi porke nag-aaral ka ng lihim na karunungan sa kanan, goods na. So sabi ko nga, susubukin tayo. So number 2, ikalawa, unexplained ache and pain. So ako masasabi ko na naranasan ko to nung ako'y po bago. Hindi ko po may paliwanag yung pananakit ng ulo ko, lalo na po dito sa forehead ko. Totoo po yan. Nagkakaroon din po ako ng mga yung panaginip na hindi naman po karumal-dumal, pero na parang inaano yung spirit mo, parang ginigising ba. So number 3, ito na po tayo sa number 3. Your weight is uncontrollable. Totoo po yan. Magiging pabago-bago po ang iyong timbang. Pansinin po ninyo kung meron kayong tawag nito yung nabiling timbangan sa bahay na magagamit ninyo. Kung kayo po ay mag-aaral ng LMK, spiritual things, magkakaroon po kayo ng pabago-bagong timbang. So sa number 5 naman po, emotional roller coaster. So ang tinutukoy po rito
Yung panlima po natin emotional roller coaster. So magkakaroon po kayo ng pabago-bagong mood. Sabi nga nila moody. Meron ka oras na parang malungkot ka, makakaramdam ka ng ganun. Meron naman na parang ang saya-saya mo minsan, sobra naman yung pagiging masaya. Ganun po. So number 6 na po tayo. Unexplained drinking, coughing, or lump in throat. Choking pala, sorry. Unexplained choking, coughing, or lump in throat. So, ako po ranas ko po ito, personally. Sabi ko nga, nung ako ay nag-aaral, parang lagi akong uhaw. Tapos lagi akong parang nasasamid. Parang mayroon nakabara dito sa lalamunan ko na hindi ko alam kung ano. So, sa akin po, ranas ko. Masararanasan nyo rin po to. Masasabi nyo, totoo yung sinasabi ko kapag nag-aaral po kayo ng LNK o nag-aaral na kayo kasalukuyan ng LNK, mararanasan po ninyo ito. Totoo po yan. So number 8 na po tayo. When you are feeling lost or something is missing. In my experience po, nung time na yon, madalas po parang nagiging kalimot, si Mr. Kalimot. Although nasa pagiging makalimutin, pero naging sobra pa po. Alam niyo yun, naging sobra pa yung pagiging makakalimutin ko. Parang lagi akong minahanap na bagay na lagi kong bigla akong napapaganon. Parang nakalimutan ako, di ba? So ang number naman po natin 9. Suddenly seeing and feeling physical entities or spiritual entities. So kapag ikaw po na bubuhay na o natitrigger na yung spiritual awakening mo, parang bumubukas na yung ikatlong mata mo, third eye mo, ito po yung mga makikita o mararamdaman mo. Nakakakita ka na ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. So ano-ano po yun? Pwedeng ghost, multo, elements, balang, kapre, laman lupa, duwende, di ba? So yun po yun. Number 10, lack of concentration or forgetfulness. Sabi ko na po yan kanina. So yun last na po, yung pang 11 na po. 11 sign of spiritual awakening. Isang sinyalis na ang spiritual awakening mo nabubuhay na, natitrigger na. Number 11, if you are experiencing flu-like symptoms, you need to focus and meditate in positive way. Yan ginawa ko. Ito po to. Nagkaroon ako ng pakiramdam na kasagsagan ko na po talaga ng ng pagdedebosyon. Nasa na ako noon magwa 1 month po pa lang pala ako noon, pero straight po yun. Sabihin niyo nang magwa 1 month, ilan po ang 1 month? 31 days, di ba? Non-stop po yun from, let's say, from first day ng month na yun hanggang 30 days na yun, straight po yun na pananalangin. At sinamahan ko na rin po yun ng fasting. So, imagine nyo po kung ano yung mga binigay kong sakripisyo para lang po ma-cleansing ako, malinis ko yung sarili ko, na kalugdan ako ng Panginoon natin, na yung mga kahilingan ko, dalangin ko, dinggin nyo. So, ito po, yung pang 11, nakaranas po ko nito, yung para kang may trangkaso na masakit yung batok mo, ulo mo. Mostly po, ito po, umiinit po to. Yung forehead po natin dito, umiinit po yan. Tapos may pressure kang mararamdaman dyan. So, nung una, hindi ko pa po alam yun na, kasi nga po, bago lang po ako, diba? Dito po sa gitna niyan,
may pressure po yan. Hindi ko pa po alam yan. Yun po pala, yun na po yung mga sintomas na unti-unti nang nabubuksan yung aking spiritual awakening. So, napakasarap po sa pakiramdam dahil kumbaga dinidinig ng Panginoon sa pamamagitan ng taos-pusong pananalangin natin sa Kanya at kay Kristo Jesus na Kanyang anak. So, yun lamang po ang may babahagi ko sa inyo na mga signs kung tayo nag-aaral ng lihim na karungan, na tayo unti-unti nang nagkakaroon ng spiritual awakening. Act good po tayo, act good, speak good, and think good po tayo palagi. Para po tayo ay laging kalugdan, tayo po ay nasa landas po ng Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat.